Mapapayuhan natin. Uy, kapatid, alam mo ba? Sa akin nga, ganito nangyari noon. Kaya mo rin yan. Nalagpasan ko, di ba buhay pa naman ako ngayon? Naglalakad pa naman ako ngayon, nagsasalita pa naman ako ngayon sa harap ninyo. Kaya mo yan. Minsan gano'n. Kaya pinapadaanan sa akin para tayo maging example, maging inspirasyon din ng iba. Amen. Pero dito sabi, trials of trials. Hindi lang yun. Ang sabi, complete abandonment. Pag naramdaman natin yun, ang tawag daw doon, despair. Hindi siya pares, despair siya eh. No? So wala ka mararamdaman kapares o kasama. Amen? O ngayon, yung tanong ko kanina, naramdaman niyo na ba nawawala si Lord? Ba't wala na sumagot kanina? Mahina kasi boses ko. Naramdaman niyo na ba nawala si Lord? O, diba? Pero akala lang natin, in reality, hindi naman nawawala si Lord. Sabi nga kanina, may narinig ako, diba sabi, tayo lang naman lumalayo kay Lord. Tayo maalis, tayo lumalayo. Pero paano nga ba? Hindi naman literal na lumalayo eh. Pero there are times na nagkakaroon tayo ng pakiramdam na parang tinatamad ako mag-attend ng believers. Ang dami-dami ko pang gagawin. Maglalaba pa ako, magluluto pa ako. Bakit mga nanay? Sobrang busy, no? Kasi yung nanay ko po, nakatira sa hiwalay sa amin. Araw-araw, chinachat ko, tinatawagan ko araw-araw, manig ako. Masasagot siya, naglalaba. Tapos kinabukasan, naglilinis. Tapos kinabukasan, naglalaba. Sunod, naglilinis. Nagplancha, nag-ayos ng damit, nag-ayos ng gamit. Sabi ko ba, nalit-lit ng bahay natin. Parang hindi matapos malinis yung bahay natin. Hindi mapakali mga nanay. Di ba? Araw-araw mo kayo naglalaba? Akala ko araw-araw. Sino araw-araw naglalaba? Pwede ba pasabay sa amin? Di ba? Minsan, dahil sa kabisihan natin, hindi natin maisip, hindi naman matapos-tapos. Daming ginagawa, totoo naman, pero hindi naman matapos. Di ba pag may ginagawa tayo, gusto natin magawa kasi siya. Pero bakit ito hindi naman natatapos? Ulit-ulit lang. Iban kaya natin hindi. Joke lang. Huwag naman natin iban. Balikan natin yung sabi natin, minsan, there are times na nararamdaman natin. At hindi basta-basta to. Iba-iba, hindi to yung pag sinabing spiritual dryness, mga kapatid, hindi to yung isang araw lang, bukas okay ka na. Minsan, ako naramdaman ko to nung nasuspend ako. Isa yata ako sa pinakamadalas masuspend to, Sister Mels, dito sa community. Lalo na nung bata-bata pa ako sa community. Kasi sobrang tigas po ng ulo ko. Kaya ngayon siguro, bumabawi ka ba, Lord? Parang pinabawian ako ni Lord. Sige, maglakad ka na maglakad dyan. Magtrabaho ka para sa akin. Madalas po, pag nasususpend ako dati, siyempre, yung mga panahon wala kang ginagawa. Marami rin po sa atin. Marami ba dito mga manggagawa? Nag-intro, o meron dito uma-attend lang ng believers pala. Pareho pala. Taas na kamay. Sino po yung mga nag-intro? Sumasama sa improvement, tumutulong. Ayan, marami. Kasi iba po sa believers pala. So, ba't ba napunta ako sa suspension? Doon po kasi madalas nangyayari, doon natin nararamdaman yung galaw tayo ng galaw para sa gawain. Tapos there comes a time bigla na wala kang assignment. Sis, hold ka muna. Brother, magpahinga ka muna. During that time, parang naranasan niyo na parang minsan nawawalan na tayo ng gana. Diba? Always, wala nang gana. Bakit kaya? Pero, okay lang minsan, light pa yun. Light lang yun eh. Yung wala tayong natatamad, nawawalan ng gana. Pero yung pinagdaanan ni Santa Faustina ang pag-uusapan natin. O, di ba, intro pa lang. Yung pinagdaanan ni Santa Faustina, hindi basta-basta. So, basahin muna natin, ha? Nababasa ba? Mali.
Sige, basahin ko na lang din po The soul drawn to God but feels repulsed. O mahaba masyado. Sige, ganito na lang. Kwento ko na lang. Baka abutin tayo ng 10. Ito po ay isang record o pagsulat ni Santa Faustina na kung saan naramdaman, nakita niya yung kanyang kaluluwa na tinatanggihan ng Diyos o nilalayuan ng Diyos. Most of the time, mga kapatid, sa atin, kapag nasa state of sin tayo, meron tayong nagawang kasalanan, mapamalaki man yan o maliit, pero nandun tayo sa state of sin at binabagabag ang konsensya natin. Diba? Lahat na dito, nakaranas nun. Thank you, Lord. Kasi baka kami mahirap pag hindi ng konsensya. No? Pag nasa state of sin tayo, usually doon din tayo nawawala ng gana. Amen ba? Diba? Ang mahirap pa doon, kapag nasa state of sin tayo, hinayaan natin pumasok yung, ano pwedeng term? O si tanim. Hinayaan natin si tanim pumasok sa ating mga buhay. Pag pumasok siya, hindi na wala si Lord. Kaya lang, andyan yung demonyo. Pakitingnan ang katabi. Kagulat na. Pakitingnan lang naman kasi baka tulog na. Kalamin mo, kapatid! Gising-gising, malakaman natin si Lord. Ito mga kapatid, basahin na lang natin mga nakaka. Ako na lang po Sabi dyan, being rejected by God, yun yung pakiramdam ng kaluluwa, ng panahon ng pakaluluwa niya, nung panahon ito. And ano raw yung nangyayari? No one can bring any relief. It finds itself completely alone. Diba? Yung kanina sabi, ano yung despair? Ano yung ibig sabihin? Sabi kanina, yung despair, diba? Ang pakiramdam mo, iniwanan ka. Pakiramdam mo, tinalikuran ka ng buong mundo. Amen? Ganun daw yung pakiramdam doon. No one can bring any relief. It finds itself completely alone. There is no one to defend you. Hindi ko kasi mabasa din. No? Hindi. Ang hirap i-explain kasi mahirap yung pinagdadaanan ni Santa Faustina dito. Hindi ko alam kung bakit ito yung diary entry na kailangan natin pag-usapan. Na-deliver ko na ito matagal na. Last year yata, Sister Amy. O January, first week na yun. No? Pero, marami ngayon ang problemado. Maraming bata. Bata pa lang nagsusuicide. Hello? Maraming nagsusuicide. Pero, sino po dito ang walang nakilala o walang nabalitaan na may nagsuicide? Diba sa news, minsan maririnig natin. Minsan, tayo mismo nakaka-witness. Kapitbahay. Meron po kayo. Pagdasal niyo po yung kaluluwa mo. Tinanong ko si Bishop dahil, chika lang. Tinanong ko si Bishop dahil, Bishop, di ba sabi nila kapag yung nagpakamatay, di raw napupunta sa langit? Totoo ba? Tingin. Nagmarunong nagpagaling. Nangilam Kaya huwag mo kayo nangingilam Hindi tinanong ko si Bishop. Bishop, hindi nagpakamatay ba? Mapupunta sa langit. Diba sabi hindi? Sabi niya, ano iba talaga yung wisdom ng mga Bishop? Sabi niya, hindi natin masasagot yun. So, alam niyo kung bakit? Sabi ni Bishop. Kasi, malay mo, bago siya nalagutan ng hininga, nakahinig siya ng tawad sa Diyos. Pero wala kong babala sa inyo magpakamatay. Ay, pwede naman pala ako mabutan lang. Tulahan mo na lang. Mamaya, pag-uwi ko, umpisahan mo na. Tapos pag naglastas ako ng isang oras naman, pag malapit-lapit na ako wala ng hininga, sabi ko, Lord, sorry na.
Walang ganon, ha? Dahil alam nyo, hindi kayo mapupunta pag nag-sorry. Alam mo na natin sila. Tuloy natin ang haba kasi ng intern natin. If God wishes to keep the soul in such darkness, no one will be able to give life. Ano sinasabi niya doon? Hindi naman sinabing madamot si Jesus. Ang sinasabi lang dyan na ang grasya talaga kay Lord magagaling. Pag ayaw niya, wala tayong magagawa. Amen. Alam niyo, parang mas gusto ko pa rin talaga siyang basahin. Babasahin ko lang isang pasada, ha? Ito yung entry, no? Sabi doon, the soul is drawn to God, but feels repulse. All other sufferings and tortures in the world are as nothing compared with this sensation in which it has been plunged, namely, that of being rejected by God. Pakiramdam daw ay pinatanggihan o nilalayuan ng Diyos. No one can bring it any relief. It finds itself completely alone. Ang pakiramdam niya ay lagi siyang nag-iisa at wala siyang malapitan sa panahon ng kanyang pangangailangan. There is no one to defend. Wala siyang kakampi. Di ba? Kanina pinag-usapan natin, naramdaman niya na lahat yan di ba? Minsan, parang ikaw na lang, wala ka ng kakampi sa mundo. No? Walang tumutulong sa atin, walang nagmamalasakit sa atin. It rises its eyes to heaven, but is conceived that this is not for her all is lost. Nakondem ka na, pakiramdam mo, wala na akong pag-asa, wala na, iniwan na ako kahit ang Diyos. It falls deeper and deeper, palalim ng palalim sa kadiliman. And it seems to it that it has lost forever that God refuses to love so dearly. Dati mahal na mahal mo si Lord. Pero habang tumatagal dahil sa iyong spiritual dryness, ang pakiramdam mo, bakit nawawala yung pagmamahal ko sa Panginoon? Nauna ba siyang nawala ang pagmamahal sa akin? Kapag doon tayo sa mga desperate moments natin, doon natin nararanasan yan. Sino dito merong karamdaman niya? Merong malubhang sakit? Hindi yung hindi ubusipon lang. Yung malubhang. Meron bang nakaranas ditong dumaan sa malubhang sakit? Siguro meron na. Pero nung naramdaman natin, sabi natin minsan yung tatatay, Lord, bakit po kailangan daanan ito? Diba? To the point, minsan, na nasisisi na si Lord. Lord, bait ko naman, umaattend ako sa friends, nag-i-intro na. Bakit kailangan ako magkaroon ng ganitong sakit? Meron ba nakaranas natin sa inyo? Ilang sumasagot? Wala. Sabi nila, hindi ko naman po sinisi si Lord. Nagkaroon ako malubang karamdaman. Pero sabi ko, okay lang yan. Amen. Ganun ba yan? Talaga. Sige, tuloy natin ha. Saan na ba tayo? Ano sabi? God is love. This, though, is torture beyond all description, but the soul does not agree to it and tries to lift its gaze towards heaven. But in vain. Di ba minsan nag-pray tayo, tumitingala ka na sa langit. Lord, kasi nagdadasal ka. Pero ang sama-sama at ang sakit-sakit ng loob. Amen. Di ba? Kaya nga na, marami naiiyak pag nagdadasal. Pero may kasamang pain. No? Kapag hindi na natin naramdaman si Lord, ibang klase yung torture, yung pain. Amen. But the soul, saan ba tayo? But the soul does not agree to it. Sorry. But the soul does not agree to it, tries to lift the gaze towards heaven, but in vain. And this makes the torture more intense. O mas mabigat pa yung nararamdaman niyang torture o pahirap. If God wishes, yung kanina, it experiences rejection by God in a vivid and terrifying manner. From its heart burst forth painful moans.
of so painful that no priest will comprehend it unless he himself has been through these trials. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Na there are times na may pinagdadaanan tayo. Sabi ni Santa Faustina, kahit pare, yung hirap, yung sakit sa loob, sa kalooban, yung sakit ng damdamin, hindi niya maiintindihan dahil hindi niya ito pinagdaanan. Maiintindihan lang niya to kung naranasan niya rin yun. And minsan, mga kapatid, hinahayaan din ng Diyos na maranasan natin ng hirap. Bakit? Kasi dadating ang panahon, tayo ang tutulong sa merong kaparehong pinagdadaanan. Kasi kung iba ang magsasabi, iba ang lalapitan nila, sasabihin, ay baliwala naman yung problema niya. Kasi hindi niya maintindihan. Kasi hindi niya maranasan. Bakit nagpapakamatay ng iba? Walang nakakaintindi sa kanila. Yun yung pakiramdam nila. Wala na akong kakampi, walang umiintindi sa akin. So bibitaw na ako. Amen. Anong kadugtong pa? Ito pa yung matindi dyan. Sabi, in the midst of this, the evil spirit adds the soul's suffering, mocking it. Nangaasar pa. Tama ba, Sister Mels? Mocking, di ba? Parang nangaasar pa yung evil spirit. Anong ginagawa? Sabi ng evil spirit sa soul ni Santa Faustina, will you persist in your faithfulness? Magpapatuloy mo pa ba? Mananalig ka pa ba sa Panginoon mo? This is your reward. Ito, napala mo. Di ba may ganyan? Naririnig niyo ba yan? Di ba nangaasar? O ano? Faithful, simba ka. O ano ngayon napala mo? Di ba? Sabi, you are in our power, but Satan has only much influence over the soul as God allows him. Alam niyo yung kwento ni Yung kwento ni ni Job. Sa Bible, kilala niyo. Kilala niyo po yun. Si Job. Si Job, importante yan. Yung kwento na yan. Si Job po ay isang mayamang lalaki, mayamang tao, na masaya ang pamilya, magandang, mababait ang mga anak, maraming pag-aaring lupain. Nag-usap ngayon si Lord, tsaka si Satan. Sabi, napunta kay Job. Sabi ni Lord, alam mo, si Job, sobrang faithful niya sa akin. Sabi ni Satan, hindi nga. Sabi ni Lord, sige, ikaw bahala. Gusto mong patunayan? Gawin mo ang lahat ng pwede mong gawin kay Job at sa pamilya niya at sa buhay niya. Pero sa isang kondisyon, huwag mo lang siyang papatayin. So, ano nangyari? Kasi malaman. Tuloy ko. Sabi niyo, alam niyo. Amen. Sige. Ang nangyari ngayon, namatay ang pamilya ni Job, nawala ang kanyang ari-arian, naghirap siya, at nagkaroon pa siya ng kakaibang sakit na hindi maipaliwanag. Alam niyo kung anong ginawa ni Job? Sabi ni Satan, sabi niya kay Lord, yan, yung pinagmamalaki mong anak. Wala na, bumigay na. Susuko na yan, akin na yan. Alam niyo ginawa ni Job? Habang hindi na siya makatayo, nagdasal at nag-praise and worship. Sabi ni Lord, smile lang siya. Diba? Sabi ko sa iyo, faithful yung anak ko. Ano nangyari? Tumigil lang si Satanas, ang ginawa ng Diyos, ibinalik ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang kalusugan, nagkaroon siya ng panibagong pamilya na masaya. Thank you, Lord. Amen. Marami sa atin, pag dumadanas ng sakit o ng hirap o ng problema sa buhay, minsan nasisisi si Lord. Pero, sabi ng asawa ko sa akin, kilala niya yung asawa. Takot-takot. Sabi ng asawa ko, madalas yung nangyayari sa ating masama ay consequence lamang ng maling desisyon natin. Pakiulit niya, ang nangyayaring masama ay consequence ng maling desisyon.
Diba? Sabi ni Brother dito kagabi sa Jacobs, oh, alam mong masama yung taba, kain ka ng kain ng taba ng lechon tsaka ng bala. Diba? Alam mong tumataas ng sugar pool, kain ka pa ng kain ng chocolate tsaka ng mga cake ni Sister Doris. Ay ano? Diba? Si Lord po may kasalanan nun? Hindi. Sino? Ano ako? Dinamay niyo pa ako, ha? Diba? Bakit? Kasi mali desisyon natin. Alam mo masama, alam namin mga kasama, anong ginawa? In-enjoy kasi may gamot ka man. Sayang naman yung binili kong gamot. Mahal-mahal. Tapos hindi ka papakinabangan. Pero, mali yung naging desisyon. So ano nangyari? Na-amputate yung binti. Naputulan ng paa. Bedridden ngayon. Natuluyan yung atake. Na-stroke. O diba, na-stroke na ako, na-atake na sa puso. Kasi nga, sabi ko sa inyo, diba dati, matigas ang ulo ko. Ngayon yun. Matigas pa rin. Tuloy na natin. Ba't dinadamay niyo ako? Tuloy na natin. So, ano sabi? Balik tayo, ha? But Satan has only much influence, no? Yung kagaya yung sinabi ko, nung sinabi ng Diyos na pwede mong gawin lahat. Binigyan lang siya, pinayagan lang siya, pero hindi mo siya pwedeng patayin. So ano nangyari? Di ba kahit si Satanas sumunod? Hindi naman niya nagalaw si ano, hindi naman niya napatay. Binigyan niya sakit, naghirap ko, pero hindi niya kayang patayin. Dahil yun ang, sabi na, Diyos. Palakpakan naman natin si Lord.